Insertion malala, butata. Nagkasigawan talaga mga kababayan sa BICAM nung ipinipilit ng ilang kongresista na mag-insert na naman mga kababayan ng mga proyekto kahit wala naman ito sa original na plano mga kababayan. Kahit pa ipinagbabawal ay pinipilit pa rin mga kababayan na itong mga congressman na mag-insert ng mga proyekto mga kababayan na hindi naman isinali mga kababayan sa NEP o National Expenditure Program. Kahit pa'y maliwanag sa saligang batas mga kababayan na ang NEP ay pwedeng bawasan pero hindi pwedeng dagdagan. Kaya nag-alboroto si Loren Legarda mga kababayan. The last minute, they submit in the BICAM. Why should they submit in the BICAM? Pag-isipan nila ang kanilang NEP, National Expenditure Program, the President's Budget. That's why ayaw namin ma-insertion sa BICAM. Kasi dapat kung mahalaga yan, nasa NEP na yan. And then they come to a senator during the plenary, isingit nyo to. Isingit nyo to. Ayaw namin. Siya, ayan siyang yan. Sang-ayon Ayan, ko sa inyo. tumayo na. Kailangan. Bakit hindi nilagay sa NEP? Hindi naman kailangan ng senador, ng chairman ng finance, sagutin ang ahensya, bakit wala sa NEP? Yun na yung tanong namin, bakit nga wala sa NEP? Insertion malala. Mag-isip-isip sila, matuto sila. Mag-isip-isip Kung sila. anong budget nila. Bakit tayo mag-iisip ngayon, ba't wala sa NEP? Thank you for the lecture, Senator Loren. I'm not lecturing. No, we thank you, really. You're really saying the right thing. No, But it's true. anyway, Because I was there for 5 years. And sometimes, kung the last minute, they submit in the BICAM. Why should they submit in the BICAM? Pag-isipan nila ang kanilang NEP. Pag-isipan National nila. Expenditure Program, the President's Budget. That's why ayaw namin ma-insertion sa BICAM. Kasi dapat kung mahalaga yan, nasa NEP na yan. And then they come to a senator during the plenary, isingit nyo to. Ayaw namin. Okay, we amend, but there's only limited fiscal space. And then now, a veteran congressman asked the first-term chair of the Finance Committee, why is it not there? I'm sorry, I have to answer for him. Of course, he can very much answer that. But if it's not in the NEP, what do we do? Right? Eto mga kababayan ha. Mayroon lang ang live stream nito mga kababayan tapos harap-harapan pa rin sila nag-i-insert mga kababayan. Now, kung ang proyektong iyon mga kababayan ay hindi naman isinali ni Bangag sa mga kababayan sa kanyang NEP, kasalanan na yan ng Pangulo mga kababayan. Ang mga dugo ay nasa kanyang mga kamay dahil siya ang nagbibigay ng prioridad mga kababayan kung ano-anong mga proyekto ang bibigyan ng pondo. Tapos ngayon mga kababayan, magdadagdag sila ng pondo sa BICAM. For the past 3 years, yan ang kanilang ginagawa mga kababayan. Yan ang kanilang ginagawa. Bilyon-bilyon mga kababayan ang dinadagdag sa pondo dahil sa mga kongresistang ito. National Expenditure Program, maaaring gagawin yan ng House at saka sa Senate, ay talaga pong pwede po nilang bawasan. Kasi Pwedeng bawasan ha. Tandaan nyo, pwedeng bawasan. hindi naman pwede nilang dagdagan. Kung pero ano yung hindi pwedeng dagdagan. Bakit nag-i-insert pa sila mga kababayan? panukalan ng Executive Department. Pero pwede nilang bawasan ang mga proposed budget for every agencies of government. Ang nangyayari kasi, ngayon dito sa naging practice, dagdag, insertion. Tapos sasabihin nila, pwede namang gawin yun Kasi yung magiging bicameral conference committee, ibabalik din yan sa House. Pwede dati mga kababayan dahil sikreto ang BICAM. Mabuti na rin ito mga kababayan na nabisto dahil sa grabing korupsyon ng Marcos mga kababayan. Na nabisto ito. Etong mga bangag mga kababayan posibleng magkukunwari na lang ito mga kababayan na hindi na ako magnanakaw susundin na natin ang tamang proseso. Dahil mga kababayan, busog na iyan for the first 3 years mga kababayan. Lumamon na sa pamamagitan ng kanilang pinsan na si Tamba. Strategy nila ito na sa huling 3 years ni Ngagba, magkukunwari ito mga kababayan na malinis. At pagbubutuhan pa rin, i-approve nila yung BICAM report. At babalik din yan sa set. Pero ang maliwanag dito, pag ganun ang sistema na pinaiiral at yun ang kanilang ginagawa sa lahat ng mga bakat-batas na pinapasa ng Kongreso, mawawalang silbi na yung requirement ng second reading na magkaroon ng malawakang pagdidebate. Kasi doon sa plenary session ng Diyan na lang nila i-insert sa final stage. Grabe. Paano yan ma-scrutinize? Congress, andoon yung tinatawag natin pinaka-importante, yung hindi lamang yung journal of the House or the Senate, but the record of the proceedings.
na word by word ay napapaloob doon sa record para pag nagkaroon ng debate tungkol sa correct interpretation ng provision ng batas, babalikan natin yung record of the proceeding and the journal of Congress. Tapos ha, itong BICAM pa mga kababayan ha, previously, wala pa yung mga kababayan, walang minutes kung anong pinag-usapan. Ang sabi nga ni na Marcoleta at ni na Amy Marcos mga kababayan, na wala nga silang ginagawa doon mga kababayan sa BICAM, kain-kain na lang daw mga kababayan dahil yung small committee na lang ang nag-uusap-usap mga kababayan kung anong gagawin nila. Sila na lang ang desisyon. Ito na. And then lumobo mga kababayan ang budget nila. To determine the true intent of the members of Congress and in explaining the true meaning of that law. Pag wala ng plenary session at ang gagawin na lamang, i-approve na lamang kung ano na pagkayarian sa BICAM. BICAM. Di insertion yun pag may mga maliwanag po yun. At iyon po yung tinutulig sa natin. Opo. Attorney, kung sa nakikita nating proseso pala nitong budget, napakatagal at talagang binubusisi. Tapos nasabi mo, na pagdating sa BICAM, parang nauulit, ikaw ba, naiisip mo ba, may possibility bang wag na lang, aalisin na lang itong sa hearing ng Kamara at ng Senado at sa BICAM na lang lahat para iwas gastos tayo? Yan ang sinasabi ko kung gano'n din lang amang ang ating sistema na magpupulong lang sa BICAM yung piling-piling mga senador na representative piling-piling. ng the Senate at saka piling-piling mga congressmen sa House. At wag na lang natin sundin yung provision ng Constitution o kaya baguhin na natin yung Bendalo na. Constitution at gawin na lang natin na yun na lang BICAM ang Kongreso. O kaya nga ang ating panukala, consistent tayo dyan, na baguhin natin itong sistema ng ating gobyerno from a bicameral presidential system to a unicameral parliamentary system and under a structure of federalism. Pero delikado din yan dahil wala na check and balance mga kababayan. Paano kung ang leader dyan sa unicameral is si Tambaluslos, gaya ng Tambaluslos mga kababayan? Example na lang ngayon. Kung naging unicameral ito mga kababayan, wala na pipigil kay Tambaluslos. Hindi lang naka-atake sa Tambaluslos mga kababayan dahil yung kaniyang mga plano nasusupalpal sa Senado. Diba? Kung i-join nila yan mga kababayan, senador plus congressman, wala nang silbi mga kababayan ang Senado. Delikado din yan. Para magkaroon ng mas transparency and accountability, madidetermine kaagad natin kung sino ang may kasalanan. Kasi katulad ng nangyayari ngayon, masyadong maanumalya at masyadong iskandalo itong nangyaring korupsyon sa flood control. Sa ibang bansa, magkaroon lamang po ng ganitong klaseng mga issue. Dissolve kaagad ang kanilang legislative body at magkakaroon ng panibagong eleksyon ang mga members of the legislature. Dito hindi natin ma-dissolve yung Kongreso ng Pilipinas kahit na samot-sari ng iskandalo ang pinasukan ng mga mambabatas. Kamakailan, attorney, itong ang pagkansila ng Senado doon sa ikatlong BICAM nila. Kahit pa itong may panig po ng Kongreso na nais po na nang ituloy. Ano naman po yung masasabi po ninyo doon? Ang binabanggit kasi nila ay binawasan nga yung budget ng DPWH, more particularly sa mga flood control at flood mitigation projects na yan. Tapos, si Bangag din kasi mga kababayan, nag-anunsyo siya na, sige, babawasan natin dahil 50% off daw mga kababayan sa presyo. Aalisin na daw niya ang kickback mga kababayan and then later on, hiningi uli ang kickback. Kailangan pala namin ng kickback. Napaka-skandaloso niyan magmula nung 2023 budget, 2024, 2025. Dito sa mga nakaraang buwan na lumalabas sa media at mga investigasyon ginanap sa Senado at yung ICI, ang pinag-usapan lang dito ay mga proyekto na iilan lamang, iisang region lamang yung natarget dyan. Yung lamang pong probinsya ng Bulacan yata ang nabigyan ng emphasis dyan. At saka naisama na rin yung probinsya ng Mindoro. Pero malawakan to, nationwide ito. Alam lahat ng taong bayan na malaki ang kinita ng mga mambabatas dyan at mga tiwaling opisyal ng mambabatas sa mambubutas. At siyempre, yung mga kontraktor walang magawa. Kailangan din nilang kumita. Negosyo po nila yan Okay lang kung kumita sila mga kababayan, hindi lang nila i-overpriced at hindi lang nila i-substandard. So, hindi dapat na
ganito ang gawin natin. Tapos, meron na ngang sinabing babawasan eh. Bakit na naman nila dadagdag o ibabalik yung kinaltas? At yun ngayon ang napagdidebatihan sa BICAM na ginaganap ng Senado at Kongreso ngayon. So, abangan natin kung ano magiging pinal na desisyon ng Senado rito. Kung Pinal sila ba na desisyon. ay mag-give in at ibibigay din nila kasi sinasabi doon sa impormasyon na nakaalap natin. Paano kung mag-deadlock daw ito mga kababayan, no? Tapos, ang sabi, i-re-enact yung the most corrupt budget in Philippine history na tawag ay 2025. Maraming blanco JAA. Na ang mismong Secretary of Public Works na ngayon ay muling pinatawag sa BICAM. Sabi ko, bakit na naman patatawag ang opisyal ng ahensya sa BICAM? Dapat doon sa second reading. Bawal yan mga kababayan na dahil supposedly tapos na sa BICAM na pag nag-usapan yan mga kababayan. Bawal nang patawag yung mga hindi senador at kongresista. Pero ito, talagang si Vince Dizon mga kababayan, nakiepal pa, humingi pa ng dagdag pondo, skulor. Doon nagkaroon sa Senado at saka sa Kongreso, tapos na sana. O bakit ibabalik na nila? Pag ibinalik po nila, maliwanag insertion muli yan at sabihin nila na hindi naman na ito flood control, muli. kundi farm to market road. Ganun din po yun. Ang sinasabi ko, pag pinag-usapan natin itong farm to market road, lagi kong sinasabi kasi bilang isang magsasaka ako at nag-aalaga ng mga baka at nagtatanim ng mga samot-saring agricultural products, alam ko yung hinaing ng ating mga magsasaka. At pagdating sa farm to market road, mas mainam na ang hahawak po ng pondo niyan ay local government units. Yung mga mayor o kaya mga gobernador para sila ang masisisi kaagad. Pero ang nangyayari, ayaw bitawan ng central government yan at hinahawakan pa rin ng Department of Public Works and Highways. At alam naman natin ang kalakaran dyan. Ang may say na naman dyan, ang ang kagustuhan pa rin ng congressman at walang magagawa yung district engineer. Paano ito mapipigilan, na lahat mga kababayan magnanakaw? Nakakalusot kasi, no? Grabe, wala na bang mga honest na tao sa Pilipinas, mga kababayan, na mga politician? Puro mga magnanakaw? Tatakot yan. Pero pag binigay mo yung pondo sa mayor, meron naman silang municipal engineering office o kaya sa gobernador Wala provincial talagang engineer. walang awa mga kababayan na dapat proyektong para sa tao. Sinasabotahin nila, sabotage yan mga kababayan. Totoo lang. Mamomonitor ka agad ng taong bayan na sabihin ng mga taga-barangay, Oy, Mayor, yung ginagawa niyong kalsada doon ay substandard o ghost project ito. Bakit ganito lang? So, mabubusisi natin at pwede nating masampahan kaagad ng kaso ang tiwaling Mabubusisit. government official ng Mayor o kay Gobernador. Malinaw po yan, attorney, na pagdating Malinaw. sa BICAM Malinaw ay pa sa bawal sikat na lang araw. magdagdag, pwedeng magbawas, at pwede rin bang magpalit ng inalis na pondo. Supposedly, pero yan ang ginawang venue na mga kababayan na mga buhaya para magdagdag ng pondo. Mga hudas. Hudas mga kababayan. Doon during the House and the Senate budget hearing, attorney, ng isang ahensya? Well, yun kasi ang kanilang ginagawa at nakaugalian na yan. Ang kanila kasing justification yan, yung Bicameral Conference Committee report ay ibabalik din sa House at saka ibabalik din sa Senate. At pag inapprove yan, so ng plenary session ng House at plenary session ng Senate, tapos ay magkakaroon na ng pirmahan ng Speaker at saka Secretary General ng House at sa Senate President pirmahan o at saka sabuatan? Secretary of the Senate. Yun na yung tinatawag nilang enrolled bill. Yung tinatawag na enrolled bill. At yun ang ipapadala ngayon sa Presidente para pirmahan para maging batas. Sabi nila, in-approve naman eventually yung BICAM na yan. That is still a valid congressional act. Pero sinasabi namin na hindi dapat ganun lang. Okay, magkaroon ng BICAM report. Pero dapat reconciliation lang yung gagawin of conflicting provisions of the House version and the Senate version. Ang nangyayari, hindi Kahit hindi ron napapaloob doon sa inapprove on third reading ng House or hindi napaloob doon sa third reading ng Senate, pagdating sa bicameral conference, magbabago yung itsura ng panukalang batas. And I'm not just referring to appropriation measures or revenue measures. Even other bills that have been approved on third reading in each House, pagdating doon sa BICAM,
nagkakaroon ng insertion ng mga panibagong provision. Opo, ngayon na live stream na at sa marami nang makakakita at malalaman talaga yung anong ginagawa dyan sa Bicam. Nakita na nga mga kababayan ang kanilang modus. Attorney. Oh. Sa tingin mo, sapat na yung sapat na ba yung transparency dito sa pag Hindi Walang transparency din mga kababayan dahil kapag ang session mga kababayan nagka-recess, nag-uusap-usap ang mga buhaya. busisi Sikretong o usapan. pagdidinig ng Bicam sa budget po natin? Well, sana nga ay ipalabas yung ano ba talaga yung inapprove on third reading sa House? Ano ba yung inapprove sa third reading sa Senate? Para makita yung version ng dalawang kapulungan at doon lamang magkakaroon ng reconciliation. Huwag nang magdagdag ng ano pa mang mga provision sa Bicam dahil hindi pinagdebatihan yan sa House o pinagdebatihan sa Senate. Bakit ka pa daming dinagdag magdadagdag ng provision o kaya mga appropriations na hindi naman po pinag-usapan sa House or the Senate? Yun lamang po yan. Kaya kung totoo yung gusto nating magkaroon talaga ng transparency, hindi lamang po yung live streaming o kaya yung live or whatever you are going to call it. Ang kailangan ay talaga pong transparent. Ito yung House version. Ito lamang yung mga inapprove sa House. Ito yung Senate version. Ito na yung inapprove. Ano ang diferensya ng dalawang panukala? Yon ang reconciliation ng Bicam. It has to be like that. Otherwise, mawawalang saysay po yung provision ng Constitution in regard to lawmaking, the procedures or the process of making laws, first, second, third reading, plenary debates, etc. Alright. Partner Adman. Magandang umaga po, attorney. Magandang umaga, Alvar. Pagdidepensa po yung iba't ibang mga ahensya ng gobyerno dun sa kanilang mga panukalang budget at yung mga insertions, sinasabi nila na ito importante, dapat na mapagbigyan kami. Pero bakit hindi isinama dun sa NEP? Yung mga ganun. Magandang tanong yan. No? Edmar, kasi doon nga sa preparation ng NEP, bago makarating sa NEP, maging NEP yan, dinidiscuss yan sa Regional Development Council. Alam ko po yung proseso na yan kasi naging membro po ako ng RDC ng 4 na region ng mga nakaraang administrasyon. Ano? So, pag pinag-usapan natin ay yung infrastructure program. I-focus natin sa infrastructure. Ang chairman sa Regional Development Council dyan ay yung director ng DPWH. No? Kahit And then? anong mga proyekto, maging yan man ay patungkol sa farm-to-market road, flood control, etc. Dadaan yan sa Committee on Infrastructure sa RTC. At lahat po ng region, ay siyempre mataas yung kanilang mga inapprove na mga budget na dudulog ngayon sa DBM. So, pagdating doon sa DBM, doon sa Budget Coordinating Council yan, i-determine din ng national government, ano ba yung kayang punduhan? Magkano ba ang kayang ibigay na pundo sa bawat ahensya, and then the totality of the budget, which normally, lagi tayong deficit yan. Ibig sabihin nun, pag sinoma total yung makokolektang buwis ng pamahalan sa susunod na taon, based on the projections na ginagawa po ng NEDA yan and in coordination with the Department of Finance, kukulangin yung makukolekta nating pondo na galing sa mga buwis na binayad natin. Talagang kulang mga kababayan dahil ang daming nasasayang sa O kaya corruption. doon sa mga income na kikitain ng mga government-controlled corporations. So, magkakaroon ng deficit. So, let's say ang estimated, projected amount na makukolekta around, sabi natin, 5 trillion. Tapos, pero yung gastusin ng gobyerno ay gusto nila mga 6.8 trillion. So, merong deficit na 1. Eto mga kababayan, isang proof mga kababayan na etong 2026 budget is a corrupt budget again mga kababayan. Dahil, isipin nyo, nagbawas na daw sila, magbawas mga kababayan ng mga proyekto, nagbawas ng mga expenses mga kababayan, lahat na binawas. So supposedly mga kababayan, mas mababa ang pondo ngayon mga kababayan sana na gagamitin sa 2026 JAA. Pero mas mataas mga kababayan Di hamak na mas malaki mga kababayan ang 2026 budget kaysa sa the most corrupt budget mga kababayan in history na 2025 JAA. So paano nila ma-explain yan mga kababayan, ha? 8 Bakit trillion. mas Saan malaki kukunin ngayon? yun? Doon papasok yung tinatawag nating uutang tayo. So doon pumapasok din yung Uutang entry na na naman. program appropriations. Magdidepende yan sa availability of funds later on. No? So,
Dito ngayon sa mga panukalan nila sa RDC, pagdating doon sa NIP, bawas. So let's say, Region 1, ang kanilang inapprove na budget for infrastructure, let us say, 50 billion. 50 billion ang Region 1. Pero pagdating doon sa NEP, ang binigay lang ng DBM, 40 billion lang. So merong 10 billion na kulang. So pagdating ngayon dito sa House of Representatives, maglalabi yung mga ahensya. Hihingi sila na ibalik nyo yung 10 billion. Dagdag yung ganito, ganito. Okay yon. That's considered part of lawmaking, na process of lawmaking. At okay rin yung maglabi o kaya may justify ng mga DPWH o kaya ahensya ng gobyerno. Hindi lamang yung inapprove na sa NEP, kung hindi yung gusto nilang idagdag pang mga pondo. Pag ginagawa yon, ang problema, hindi lahat ng mga hinihingi ng mga ahensya ay maibibigay. Kasi nga, meron tinitignan nga yung deficit. Saan tayo kukuha ng pondo? So, hindi na ibigay sa House. Pagdating sa Senate, ganun din, hindi rin na ibigay sa Senate. At pagdating sa BICAM, doon, nagkakaroon na naman ng insertion yan. So, doon sila maglalabi ngayon sa mga congressmen and senators na uupo sa BICAM. And of course, kailangan nilang may clearance dyan ang Speaker at Senate President. At saka yung chairman ng respective committees of appropriation and finance sa Senate. So yung mga ahensya ng gobyerno, talagang lalapit sila. At doon nagkakaroon ng insertion. More particularly on budget appropriations for infrastructure at saka itong mga social services na katulad ng, ano matawag nila ngayon dyan? Wala na yata yung AKAP, so nandiyan pa rin yung AX, yung MAIF, Bago ngayon. MAIFIP. Oh, maifip. Pero ito, attorney, ang budget po natin, kada taon, lagi po tayong deficit. Ibig sabihin, Yes. lagi tayong kinukulang. So Tama po dapat, ang suma total nito, wala dapat tayong mga unprogrammed na mga appropriation. Kasi di po ba, ang ibig sabihin sa unprogram, kung meron tayong excess, meron tayong surplus, tsaka lang mapupunduhan. Pero ang realidad, lagi tayong deficit, kinukulang tayo sa ating mga program na mga appropriations po, attorney. Laging ganun naman, kahit na sa ibang bansa, laging may deficit na lumalabas sa kanilang mga budget. Hindi naman po masama yung magkaroon ka ng budget deficit. Ang importante lamang ay masusustain mo yan at most likely, pag nagkaroon ng mga panibagong economic activity that will drive more income for government to earn, ay baka mapunduhan yan. At tulad ng sinabi ko, itong mga bagay na deficit natin yan, kasi malaking-malaki na yung utang natin sa kabuuan, umaabot na yata ng mga 18 trillion pesos yung utang natin, both foreign and domestic loans, ito, mga utang natin. So, doon sa general appropriation, nandun din kasi yung amortization of loan, payment of interest, payment of principal. So, hindi yan pwedeng gasto, kailan bayaran natin yan. In effect, magbabayad tayo ng loan sa principal and interest, pero uutang din tayo. So, yung deficit na yan na nailagay sa budget ay kailangan nating umutang. Ang problema, saan tayo kukuha ng uutangin? Sa foreign ba o sa domestic? Pag foreign, mas mababa yung interest na ipapatong sa atin. Pero, napaka-stricto naman ng mga requirements. Titingnan nila yung ating tinatawag na debt to GDP ratio. Ang nangyari, itinaas nila yung international threshold from 60% to more than 60%. Sabi, okay lang hanggang 70%. Well, in a way, medyo tama rin yung kanilang mga sinasabing ang punto nila na pwedeng itaas yan. Kung yung ibang bansa nga, katulad ng Amerika, katulad ng China, o katulad ng Japan, ang kanilang debt to GDP ratio umaabot ng mahigit 100%. Pero ang pagkakaiba, itong mga bansang ito na malaki yung kanilang debt to GDP ratio, manufacturing countries ito Nagpro-produce sila ng goods. Tayo hindi consumer economy tayo. Bumibili lamang tayo ng mga produkto galing sa ibang bansa. Hindi po tayo real manufacturing economy. Kaya yun ang problema natin pag masyadong mataas yung debt to GDP ratio. At yun ang kanating tusurin. Ngayon, kung uutang naman tayo sa lokal, mga domestic banks magpapautang sa atin o financial institutions, mataas ang interest rates. Kaya doon nalulugi ang Pilipino. Pag tumataas yung mga gastusin at tumataas yung interest rate payments, tataas yung inflation, tataas yung presyo.
kawawa ang maralitang Pilipino, mahigit 80 million na Pilipino. Opo, dito po sa 2013 decision ng Supreme Court po, attorney, yung tinatawag na Bellica Bellica, ruling, oo. ay sinasabi po na pinagbabawal yung PDAF or mas kilala sa tawag na pork barrel, no? Dahil ang talagang taga-execute lang sa mga programa ng ating gobyerno, yung sa executive lang talaga at hindi pwede yung ibang sangay po. Pero meron pa rin pong mga nakakakita na parang panibagong anyo ng pork barrel. Sa tingin niyo po nasusunod, lalo na sa mga recent natin na budgeting po, itong Bellica ruling na ito or nahahanapan pa rin po ng butas, iniiba lang yung pangalan ng PDAF, iniiba lang yung pangalan ng pork barrel, pero ganun pa rin lalo na yung lalapit ka sa politiko para makakuha ka ng guarantee letter. Mas malala yung naging resulta pagkatapos ng Supreme Court decision doon sa Belgica. Dahil doon sa pinagbawal ng Supreme Court, yung nakaugali ang PDAF, yung tawag nila doon, PDAF is Development Assistance Fund, no? O kaya pork barrel, yung mga congressmen at saka mga senador, hindi nagsasabit ng listahan yan. Hindi na ilalagay doon sa NEP o kaya hindi na ilalagay doon sa general appropriation. Basta magkakaroon na lang ng lump sum appropriation at pag natapos na yung lump sum appropriation, na-approve na yan sa batas, doon pa lamang sila gagawa ng mga listahan ng kanilang mga paboritong mga proyekto, whether hard infrastructure yan or soft infrastructure yan. Saka pa lang nila isasubmit yan sa implementing agencies of government. So hindi na rin pinag-usapan yan kung ano ba ang merito nitong proyektong ito. So sinabi ng Supreme Court, bawal yan. Hindi pwede yan. Kasi hindi pwedeng maging implementor din yung Kongreso ng mga proyekto o ng mga budget. Dapat yung Executive Department. So ang ginawa nilang sistema ngayon ay hindi na pala pwede yung gagawa ka ng listahan pagkatapos ma-approve yung appropriation law. Doon na lang natin isingit mismo sa ating mga committees hearings, the appropriations or sa finance. So doon pumapasok na. O kaya, mas magaling pa, doon na lang natin isingit sa NEP. Doon mismo sa NEP, yung idudulog na National Expenditure Program ng Presidente, ipasok na natin sa NEP. So, doon sa Regional Development Council, bababa pa sila doon. Hindi, punta rin tayo sa RDC. Siguraduhin natin yung paborito nating proyekto o programa, maipasok doon sa RDC. Para pagdating doon sa preparation ng NEP, nandoon na yung proyekto natin. Kaya yun ang sinasabi ng isang congressman sa Batangas. At ako'y sumasaludo sa kanya at in-expose niya itong kaugalian na doon pa lamang sa preparation ng NEP, nagkakaroon na ng insertion itong mga malalakas na mga opisyal at doon nagkakabintahan na ng proyekto sa kapwa nila mambabatas. Siguro dapat yun ay pagtuunang pansin ng investigasyon mismo ng House of Representatives kasi maselan yung expose na yun ni Congressman Leandro Liviste. At sumasaludo tayo sa kanyang mga naging pahayag. So, yun ang masama na sistema na dulot ng after the Supreme Court decision, nag-ibang anyo, parang hunyango, kumbaga, di ba? Nag-ibang anyo. Dati kulay berde, naging kulay pula. Parang ganon. So, tingnan natin kung paano na naman ayusin to. At, maganda naman yung naging ito, pero kulang pa rin yung ginagawa na live streaming ng BICAM. Hindi ako satisfied na ganun lamang. At tingnan natin kung ano magiging resulta talaga. At sana ma-approve itong budget na ito bago magtapos ang taon para hindi tayo magkakaroon ng reenacted budget. Alam na natin, pag reenacted budget yan, di 2025 appropriations yung susundan. Ito nga yung pinaka-anomalya sa lahat ng mga budget. Sabi ng lahat yan, hindi lamang po tayo ang nagsasabi niyan. Mismong mga ibang mga senador at congressmen, sinasabing anomalous itong budget na ito. Opo, may iba lang po ako ng topic po, attorney. Kayo rin po ay pinuno po ng Association for Philippines and China Understanding po. Now ngayon, meron po tayong bagong Chinese ambassador to the Philippines po, attorney. Alam naman natin na meron tayong sigalot with China dyan po sa West Philippine Sea na pag-uusapan at iba pang mga problema.
Sa nakikita nyo po dito sa panibago pong ambassador ng China sa Pilipinas, ano po yung inaasahan nyo po? Magkakaroon po ba tayo ng mas magandang relasyon na? Considering, kung maalala nyo po, talagang bagsak yung ating tourism sector, lalo na't marami pong mga Chinese na mga turista ang nawala at lumipat po sa ibang mga bansa. Doon po sila bumisita dahil nga po dito sa issue natin with China. Thank you, Edmar, na nabanggit mo yung issue na yan. So, liwanagin natin at ipaalala natin sa ating mga kababayan. Hindi po natin kaaway ang China. Hindi po tayo naglalaban sa China. Hindi tayo kakaroon ng gera. Meron pa rin tayong diplomatic relations. So, malakas po yung ating relasyon sa China. Diplomatically, politically, at saka economically. Kaya kailangan paigtingin natin yan. So, meron tayong konting sigalot, no? Diyan sa tinatawag nating maritime areas sa West Philippine Sea o kaya South China Sea. Pero hindi po yon ang ultimate definition of our relations with China. Malawak po yung relasyon natin sa China. At natutuwa tayo na may bago ng ambassador ang China na itinalaga dito sa Pilipinas, si Ambassador Jing Quan. At kahapon nga, nagkaroon ako ng pagkakataon na makausap siya. Nagkaroon kami ng pagpupulong at may mga pag-usapan tayo na pwedeng gawin ng China para mas lalong umigting yung ating pagkakaibigan at relasyon at kahit papaano mabawasan yung tensyon na nagaganap po dyan sa West Philippine Sea. Napag-usapan namin, sabi ko sa ambassador na kawawa naman yung aming mga mangingisda. Maliliit itong mga ito at hindi naman po itong malalaking mga kumpanya kung hindi individual itong aming mga mangingisda na pumupunta doon sa mga traditional fishing grounds bago lumala itong sitwasyon ng claim ng bawat bansa, hindi lamang ng China at Pilipinas, pati na rin yung mga ibang bansang tulad ng Vietnam, saka Malaysia at Brunei at even Taiwan for that matter. At dinulog ko yung hinaing ng ating mga mangingisda na naririnig po natin, nakakausap natin galing po dyan sa La Union, probinsya ng La Union, galing sa probinsya natin sa Pangasinan, galing po dyan sa probinsya natin sa Zambales. At sinabi ko sa ambassador na tingnan naman po itong sitwasyon na ito. Dahil doon sa conflict areas na binabanggit natin, may mga designated areas naman talaga dyan na fishing ground. So, susuriin nating mabuti ito. At sinabi naman ng ambassador na ipag-uusapan nila yan with our Department of Foreign Affairs. Kasi pagdating sa mga usapin na ganyan, ang dapat pong mamuno o kaya magbibigay ng mga pahayag sa bansa natin ay ang Department of Foreign Affairs. Huwag nang magbigay ng mga pahayag ang ibang ahensyang katulad ng Department of Defense or Department of Agriculture or Coast Guard for that matter. Hayaan muna natin yung Department of Foreign Affairs kasi sila yung mas nakakaintindi dyan under the leadership of Secretary Teresa Lazaro. And I'm very, very confident, kilala ko yung background ni Secretary Lazaro. Napakahusay po niyang diplomat at hindi yan gagawa ng anumang hakbang na hindi para sa interes ng Pilipinas. So, yun ang isa sa mga napag-usapan namin. Napag-usapan din namin ang tungkol sa turismo. Sabi ko, medyo matamlay ang mga turistang Chinese na pumunta sa Pilipinas. At napapansin natin yan sa ating mga pagbabiyahe sa ibang bansa. Pag pumunta ka sa China ngayon, mas marami pang Pilipino ang nakasakay sa eroplano para maging turista sila sa China kaysa sa mga turistang Chinese na pupunta sa Pilipinas. Pero pagpunta mo sa ibang bansa, at ako'y galing lamang po sa Malaysia, nakainggit, grabe sa dami ng mga Chinese tourist na nakita ko sa Malacca at saka sa Kuala Lumpur at saka sa Putrajaya. Samantalang dito sa Pilipinas, hindi sila pumupunta rito. Alam niyo ang dahilan kung bakit? Maraming issues kasi. Una, hindi raw maganda yung infrastructure natin. Given na yan. Naubos sa flood control yung pera para sa infrastructure. Pangalawa, at ito yung kanilang sinabi, at binanggit din ito ni Ambassador sa akin kahapon, yung issue ng issuance ng visa. Kasi sa ibang bansa, visa-free na yung Malaysia, yung Vietnam, yung Thailand. Pwede na silang tumanggap ng mga turistang mga Chinese na hindi na nila kailangan ng visa for a certain period number of days na manirahan sila sa, pumunta sila sa Malaysia, Thailand, Vietnam, Indonesia. Visa-free na yan. Dito sa Pilipinas, hindi pa nga visa-free,
Pero napakahigpit pa ng pag-i-issue ng visa. Nung mga nakaraang taon, nagkaroon pa yata ng tinatawag na parang quota, maximum lang, mga 300 lang ang i-approve na visa ng mga Chinese na papasok dito per consular office sa China. Ilan ba yung consular offices natin? Meron sa Beijing, may Shanghai, meron Chongqing, meron dyan sa Xiamen, at saka meron dyan sa Guangzhou. 5, kung hindi ako nagkakamali, yung consular office ng Pilipinas dyan. Kung tigti 300 lang yan, ang kanilang quota, maximum, di mga 1,500 lamang yan na mga Chinese mabibigyan ng tourist visa. Multiply mo yan sa 350 days o 360 days, aabot lamang yan ng mga 450,000 to 500,000. Low, way below doon sa target na 2 million Chinese tourists. Hindi natin kakayanan yun. And based on the records, hindi ako nagkakamali, wala pa yatang 300,000 na Chinese tourists ang pumasok sa Pilipinas for this year. Samantalang sa Malaysia, millions, 30 million ang pumasok na turista sa Malaysia. Sa Vietnam, 25 million, ganon. Singapore, ganon din. Ang daming mga pumasok na mga... So, nawalan tayo ng pagkakakitaan. Kasi for every legitimate tourist na pupunta sa ating bansa, assuming na maninirahan dito ng mga 10 araw, bina natin average 10 days. Every day, gumagastos siya ng mga $200. So you're talking of how much? $2,000 for every tourist. Kung $2,000 yan at may pumasok na 1 million na turistang in-checks dito sa atin, multiplied by 2,000, how much is that? We are talking of $2 billion yan na sure income at malaking may ibibigay sa ating mga kababayan, trabaho, negosyo, etc. Yun ang nawala sa atin. At yun na sinabi ko sa ambassador na in effect din, sabi ko, para mas maintindihan ng Pilipino ang China. Dahil ibang-iba kasi pag napunta ka doon sa China at makita mo talaga, may experience mo, yung pakikisalamuha mo, pakikitungo mo sa mga Chinese, pwede bang, sabi ko, dahil visa-free naman kami sa Hong Kong na at saka sa Macau, makapasok ang Pilipino sa Hong Kong at Macau. Pwede bang isama na rin natin yung probinsya ng Guangdong? More particularly doon sa mga cities sa Guangdong na kasama sa tinatawag na Greater Bay Area of Hong Kong, Macau, and Guangdong. So, sabi ko, ang dami kong nakakausap na mga Pilipino na gustong-gusto nilang makapunta sa Shenzhen at saka sa Guangzhou na napakalapit sa Hong Kong itong mga syudad na ito. At ang Shenzhen, ito ngayon ang tinatawag natin parang equivalent ng yung techno hub doon sa California, no? Andun din na yung Silicon Valley doon sa San Jose City in California. Ito na rin ang tinatawag na Silicon Valley in Asia, ang Shenzhen. At ang lumalabas sa ngayon, ang shopping capital of Asia, hindi na po Hong Kong, kung hindi Guangzhou. Kasi mas mura yung mga produkto doon sa Guangzhou kaysa sa mga produkto sa Hong Kong. Marami sa ating mga kababayan, gusto rin po nilang magkaroon ng mga gamit na good quality in a very reasonable price. At sinabi sa akin ng bagong ambassador ng China dito na pag-aaralan nila yan. And then hopefully ay magkaroon tayo ng ganong magandang relasyon. Mapaigting muli natin ang pagkakaibigan ng China at saka Pilipinas. Opo. And attorney, yung background pala ng bagong ambassador, 2 dekada rin palang nagsilbing diplomat doon sa Estados Unidos. Yes. Mayroon ba tayong asahan pa na yung sa relation natin with China, US at Pilipinas, maaaring makatulong din ito? Alam mo, merong nireveal sa akin si Ambassador Jingquan na tumayo ang balahibo ko. Hindi lamang po yung talagang napakagandang background niya about foreign relations kasi na-assign din siya dyan sa Thailand for a while. Hindi siya ambassador, staff siya ng Chinese embassy sa Thailand. And there was a time na yung kanilang embassy dito sa China, dito sa Pilipinas, nangangailangan ng additional staff. So, nag-apply si Ambassador Jingquan na mapunta rito sa Pilipinas for a while. Pero hindi natuloy yung pagpunta niya. So, he missed that opportunity. Then, he was assigned to Washington for 2 decades. 20 taon siya na nanilbihan sa Washington hanggang siya ay maging Deputy Head of Mission, meaning to say, Charge d'Affaires, sabi nila.
Iyon ang pinakamataas na diplomat ng bansa. So, Deputy Head of Mission ka, ibig sabihin nun ay pag na-assign ka ng ganong pwesto sa ibang bansa katulad ng Washington, Amerika, ibig sabihin nun ay mataas yung kumpiyansa sa'yo ng Ministry of Foreign Affairs ng China. At yung i-assign siya ngayon sa Pilipinas directly from Washington, naiintindihan ng bagong ambassador ng China yung geopolitics, yung relasyon ng Amerika at saka China, relasyon ng Pilipinas at ng Amerika, and then yung relasyon ng Pilipinas at saka sa China. So, ito yung trilateral, itong tatlong bansang to, US, China, and the Philippines. Masasabi natin na eksperto dito itong bagong ambassador ng China. At ito yung inistorya sa akin na tumindig yung balahibo ko nung nireveal niya ito. At siguro ay i-reveal ko na rin ito. Sabi niya sa akin, you know, Mr. Lambino, I learned to speak English when I was still a young boy in Xi'an, Shanxi. Kasi doon siya pinanganak sa Xi'an, Shanxi, and then eventually napunta sila sa Gansu province. And my tutor was a Filipina. So sabi niya, siya ang nagturo sa akin ng basic English. Imagine that, sabi niya. Kaya I treated her like a parent. So I understand the culture of Filipinos. Alam ko yung sensitivity ng mga Pilipino dahil itinuro sa akin ng aking tutor na Pilipina. Nako, talagang tumayo yung balahibo ko nung nireveal niya yun sa akin. At natuwa ako, lalo akong natuwa na, ay, salamat sa Diyos naman at ang pinadalang ambassador dito na iintindihan na ang Pilipinas at nagkaroon na siya ng malawakang interaction sa isang Pilipino na tinuturo niyang pinagkautangan niya ng loob dahil natuto siyang magsalita ng English dahil doon sa kanyang Filipino tutor. Partner Jade. Oh, ayan, attorney, at napakaganda po pala ng sana ay ma-recover, ma-redeem pa yung ating relasyon. Alam naman po natin na matindi yung tension dyan sa West Philippine Sea na pinag-aawayan. So, inaasahan mo ba, attorney, that sa ilalim ng administrasyong ito ay maibabalik po yung relasyon na yan? Well, kumpiyansado ako sa kakayahan ng ating Department of Foreign Affairs sa pamumuno ni Secretary Tess Lazaro at yung ating mga diplomat. Mga professionals naman yung mga yan. Talagang magagaling naman. Hindi ka pwedeng pumasok sa foreign service natin dahil stricto masyado ang requirements dyan at siyempre yung character ng tao. Kung hindi ka talaga nararapat na mapunta dyan, hindi yan lang yung maipasa mo yung foreign service examination or what. Ang daming mga requirements pa na kailangan mong i-comply, lalong-lalo na yung character. Character defines a person's way of life. Kaya ang Department of Foreign Affairs, masasabi ko na isang ahensya natin sa gobyerno na sa tingin ko ay mataas ang trust and confidence rating. Kung hindi man ito yung ahensya ng gobyerno na may pinakamataas na trust rating other than the Central Bank o Bangko Sentral ng Pilipinas. Itong dalawang ahensyang ito, sa tingin ko, at sama ko na rin yung Board of Investment ng Department of Trade. Yung tatlo na yan, Board of Investment, Bangko Sentral ng Pilipinas at ang Department of Foreign Affairs. Itong tatlong ahensyang ito ay masasabi ko na mataas ang aking trust and confidence na gagawin po nila ang tama para sa bayan at para sa mamamayang Pilipino. Panghuli na lang, attorney, yung mensahe po ninyo, Christmas message po ninyo para sa ating mga kababayang nanonood po at nakikinig sa mga oras na ito. Well, para sa ating mga kababayan sa panahon ng Kapaskuhan, alalahanin natin na ang pinakamahalaga lahat ay yung malakas na pananampalataya natin sa Panginoong Diyos at yung ating pagmamahal sa bayan at kapwa Pilipino.